Hindi inakala ni Carlene na dadalo siya sa Grand Alumni Night nila. Wala sa plano niya ang pumunta sa pagtitipong yun dahil simula nang mangyari ang iskandalong kinasangkutan niya noon ay isinumpa na niya nakakalimutan ng lahat ng tungkol sa masasakit na karanasang yun. Wala sa plano niyang harapin ang mga taong minsang naging bahagi ng dati niyang mundo, lalo na ang isang gagong pinilit niyang burahin sa kanyang buhay. Pero nandito pa rin siya. Suot ang isang strapless navy gown at mataas na heels na lumalagitik sa makintab na marble na sahig. At habang papalapit siya sa entrance ng venue ay mas lalong lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Tinanggap niya ang imbitasyon sa kanya ng mga dati niyang kaklase para ipakitang okay na siya, nakapag-move on at higit sa lahat ay ipakita na ang nangyaring iskandal ay isa lamang walang katuturang rumor kahit na walang may nakinig at humingi ng paliwanag niya noon. Nang sandaling tumapak si Carlene sa loob ng Grand Ballroom ay tila mas lalong kuminang ang mga crystal chandelier na nakahang sa dingding. Dinig na dinig niya rin ang masasayang tawanan at kumustahan ng mga dati niyang kaklase. Lumapit siya sa mga ito at nakangiting nakipagkwentuhan habang iniiwasang tumingin ng diretso sa mata ng mga ito. Kahit na sabihing matagal na panahon na ang lumipas ay parang hindi pa rin siya komportableng tingnan ang mga ito sa mata sa takot na makita niya ang panghuhusga ng mga ito sa kanya. Ramdam ni Carlene ang mga matang napapatingin sa kanya. Ngunit hindi na yun pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad palapit sa kinaroroonan ng malaking bar na nasa kabilang parte ng malawak na Grand Ballroom Hall. Habang hinihintay ni Carlene ang kanyang inumin ay inilibot niya ang kanyang paningin sa mga naroon. Inisa-isang hanapin ang mga pamilyar na mukha sa kanyang mga dating kaklase at sinusubukang ignorahin ang kakaibang pakiramdam na nag-uumpisang bumalot sa buo niyang pagkatao. Kanina pa siya hindi mapakali at tahimik na nanalangin na sana'y hindi niya makita roon ang kinasusuklaman niyang lalaki. Ngunit nang matapat ang kanyang paningin sa isang sulok ng venue ay biglang nag-slow-mo ang lahat. Her world tilted because there he was, ang lalaking sumira sa buhay niya. Ang lalaking minsang nagmay-ari sa kanyang puso, ngunit siya ring nagwasak at dumurog noon. Santino Robles, matangkad, guwapo at puno ng kumpiyansang nakangisi at nakikipag-usap sa mga dati nilang kaklase. The same smirk she hated the most. At nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana na tiyak na malamang ay nagkakahalaga ng higit pa sa 6 na buwang renta niya sa kanyang apartment. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ramdam niya ang panginginig ng mga kalamnan niya at maging ang kanyang puso ay tila binabayo ng malakas. Hindi dahil sa excitement na namakita itong muli, kundi dahil sa matinding galit niya dito. Not tonight, sabi niya sa sarili. Huwag kang tumingin sa gawin niya, Carlene, at mas lalong huwag mong isipin ang gagong yun. Huminga siya ng malalim at ibinaling sa iba ang paningin at atensyon niya. Taimtim na nagdadasal na huwag mag-cross ang landas nila sa gabing yun, ngunit sadyang tuso ang tadhana. Kung ano pang iniiwasan mong mangyari at hinihiling ay siya pang mangyayari. Isang dating kaibigan ang lumapit sa kanya at hinila siya papunta sa nagkukumpulang kabatchmate nila, kung saan naroon din ang lalaking iniiwasan niya. Carlene, buti naman at nakarating ka. Akala ko iinjanin mo na naman kami. How are you? Tanong ni Lila, Carlene's closest friend noong nasa kolehiyo pa sila. After the scandal ay siya na mismo ang lumayo sa lahat, hindi dahil sa galit siya sa mga ito, kundi para huwag nang maalala pa ang mapait at masakit na nakaraan yon. Dahil sa isip niya, hanggat malapit siya sa mga ito ay mas lalong mahihirapan siyang kalimutan at paghilumi ng sugat na natamo sa kanyang puso. Pilit nang ngumiti si Carlene at binati ang mga dating kaklase. I'm good, sagot niya. Hindi na rin naman ako magtatagal. I just dropped by and... Hindi na naituloy pa ni Carlene ang sasabihin dahil aksidenteng nagtagpo ang mga mata nila ni Santino. Sa loob-loob niya ay gusto niyang sabunutan ng kanyang sarili dahil sa kaiiwas niyang mapatingin sa binata,
Sa huli ay nangyari pa rin ang iniiwasan niya. Wala sa sariling napabuga siya ng marahas at huli na nang mapagtanto niya ang ginawa. Natigilan siya't napatingin sa mga kaklase niyang salit-salita na tinitingnan silang dalawa ni Santino. Well, that's good to hear that you're doing fine. Nakangiting sabi ni Santino at hindi inaalis ang paningin kay Carlene. Nang sandaling marinig niyang boses ni Santino ay biglang lumakas ang tibok ng puso niya. At ang nakakabwisit ng ngiti nito ay tila nagpabalik sa kanya ng mapait na alaala ng gabing sinira nito ang buhay niya. Para siyang sinuntok sa sikmura at nahirapan siyang huminga. Biglang nanlabo ang paningin niya at napakurap siya. Ipinilig ang ulo sa kawalang lingon at tinalikura ng mga ito. Halos bumaon na ang matutulis niyang mga kuko sa higpit ng pagkakakuyom niya. Pigil na pigil niya ang kanyang sariling wag sapakin ng mukha ni Santino at punuin yon ng kalmot niya. Itong dahilan kung bakit ayaw niyang umattend sa lecheng event na to. Hindi pa siya handa para harapin ang gagong yun na hindi ito nasisipa o nasusuntok ang nakakairitang gwapong mukha nito. Tequila shots! Now! Mabilis na wika ni Carlene sa bartender nang makarating sa bar. Pakiramdam ni Carlene ay nanuyo ang lalamunan niya at uhaw na uhaw siya sa ilang hakbang na ginawa niya makalayo lamang kay Santino. Your drink is... Hindi na pinatapos ni Carlene ang pagsasalita ng bartender at mabilis na nilagok ang kalalapag lang nitong tequila. Mabilis na nalasahan ni Carlene ang mainit at mapait na likido ng tequila. Ngunit parang hindi pa rin sapat ang isang shot na yun, kaya naman humingi pa siya ng isa pa. One more shot. Yan ang nasa isip ni Carlene pagkatapos tunggain ang ibinigay sa kanya ng bartender, hanggang sa hindi niya na mabilang kung ilang shot na yung nainom niya. Gayunpaman ay hindi pa rin napawi ang uhaw na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. O mas tamang sabihin na hindi pa rin niya mailubog ang masakit na alaala ng pagtatraidor at pananakit sa kanya ni Santino noon. She still felt the pain, the years of humiliation he had caused her. For the love of God, leave me alone! Gigil na wika ni Carlene at muling tinungga ang laman ng shot glass na hawak niya. Ngunit nang ilapag niya yon sa bar counter ay nagsimula ng umikot ang paningin niya. Ipinilig ni Carlene ang kanyang ulo at takmang sesenya sa bartender ng panibagong inumin, ngunit may humawak na sa kanyang braso. That's enough. Malamig at buo ang tinig na pigil sa kanya ng binata. Inis na nilingon niya ito ngunit nanlabo na ang tingin niya at hindi na rin malinaw ang pandinig niya sa sobrang kalasingan. Leave me alone! Asik na wika ni Carlene at pilit na binabawi ang kamay sa kaharap. Ngunit hindi siya nito binitawan. Napakunot ang noo ni Carlene at pilit na inaninag ang muka ng pangahas na lalaki. Ngunit bago pa man siya makareact ay kinarga na siya ng lalaki. And that was the last thing she remembers, and then everything went black. The last thing she felt was the familiar scent and warmth that made her heart and soul calm and relaxed. Kinabukasan ay nagising si Carlene na tila mabibig ang ulo niya sa sobrang sakit noon. Sabayan pa ng pagsakit ng sikmura niya at ang pananakit ng ibabang bahagi ng katawan niya. This is killing me. Ungol niya at ibinao ng mukha sa malambot na unan. Kaagad na nanuot sa kanya ang amoy vanilla at mamahaling fabric softener. Nagmulat siya ng mata at napakunot noo. Natitiyak niyang wala siya sa kanyang kwarto dahil sa hindi pamilyar na amoy ng buong paligid, lalo na ang unan at comforter. Madilim ang kwartong kinaroroonan niya dahil sa makapal na kurtinang tumatabing sa liwanag ng araw. May marahang hilik na bumabasag sa katahimikan somewhere nearby. Ngayon ay natitiyak na niyang wala siya sa kanyang kwarto kundi nasa isang hotel. At kung paano siya nakarating doon ay hindi niya na matandaan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pilit na inalala kung paano siya napunta dito. Ngunit mas lalo lang tumindi ang sakit ng ulo niya kaya nagpasya siyang bumangon na muna. Kinapa niya ang switch ng lampshade sa katabing maliit na mesa at nang sumabog ang liwanag sa paligid ay natigilan siya nang may makitang ilang papel na nakapatong sa mesa. Black sign pen at 2 champagne glass.
Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malalaking letra na nakalagay sa headline ng papel. Certificate of Marriage Contract. What the hell? Sigaw niya. Otomatikong napatakip siya ng bibig nang sobrang nagkagulat siya para lang mas lalong magulantang nang maramdaman ng tila malamig na maliit na bakal sa kanyang daliri. Nang tingnan niya yun ay halos lumawa ang mga mata niya dahil sa white gold diamond wedding ring na nasa daliri niya. Nakita niya pa ang pagkinang na may kalakihang bato sa gitna nun. No, I'm just dreaming, right? Akma siyang babangon sa kama nang maramdaman na tila may pumulupot na bisig sa kanyang bewang. Bigla siyang nangigas at saka dahan-dahang nilingon ang katabi niya. Iniangat niya ang kumot na tumatabing sa humihilik pang Poncio Pilato at nang masilayan ng mahimbing nitong mukhang natutulog ay isang malakas na tili ang pumunit sa katahimikan sa umagang yon. Dahil sa pagkabigla ay nahulog siya sa kama kasama ang comforter na hawak niya at doon niya lang na-realize na wala siyang kahit na anong saplot. Isang sigaw pa ang kumawala sa kanyang lalamunan at halos mapatid ang ugat niya sa lakas ng sigaw noon. What the fuck is your problem, woman? Galit na sita sa kanya ni Santino. Galit niya itong dinuro. What the hell did you do to me? Nanginginig niyang tanong dito. Natigilan naman si Santino at matagal siyang tinitigan at pagkuway nagkibit balikat at kasyual na isinandal ang likod sa headboard ng kama. Wala kang maalala sa nangyari kagabi? Kasyual na tanong nito sa kanya. At sa tingin mo magtatanong ako sa'yo kung alam kong nangyari? How the hell I'm with you? Ang huli kong natandaan ay... Natigilan siya nang maalala ang isang boses ng lalaki na nagsalita bago siya mawala ng malay. Huwag mo sabihing, ikaw yon? You're wasted yesterday. Sagot nito. Kaya kinuha mong oportunidad na pagsamantalahan ako? Halos umusok ang bumbunan at ilong niya sa sobrang galit niya ng mga sandaling yun. What the hell is this? Ano to? Tanong niya na itanaas ang kamay niya na may suot na singsing. Oh, that's a wedding ring. Nakangiting sagot ni Santino at itinaas ang kamay din nitong may suot na singsing. Meron din ako niyan. Pumayag kang pakasalan ako kaya may nakakapagpunta ka ba dun? Sarkastiko siyang tumawa at itinuro ang sarili. Ako? Papayag na ikasal sa tulad mo? Over my dead body! Maras namang huminga ng malalim si Santino at nakita niya na ang abutin nito ang cellphone nito at tila may hinanap. Pagkuway akmang lalapit sa kanya ngunit pinanlisikan niya ito ng mata. Sige, subukan nung lumapit at talagang tatawag ako ng pulis at ipapahuli kitang hayop ka! Pagbabanta niya dito. Can you stop cursing me? Naririnig din ako sa... Tarantado ka pala eh! Sinong matinong babae ang matutuwa sa ginawa mo? Singhal niya dito. Initya nito ang cellphone nito sa harap niya. Nagplay ang isang video at para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig nang makita ang sarili niyang nakapulupot kay Santino. I swear, sa oras na bumalik ang katinoan mo bukas, papatayin mo ako sa pinanggagawa mo. Madilim ang mukhang saad ni Santino. Humagik-gik si Carlene. I told you, hindi yun mangyayari. Hindi na ako lasing. After that cold shower you did with me, malinaw na ang utak ko. Look at this. May lasing bang babae ang pipirma sa marriage contract na to? Damn, I'm Mrs. Santino Robles. From now on. Let's share a toast for our freaking marriage and honeymoon husband. Sigaw pa ni Carlene. What are you doing? Are you filming me? Huminga ng malalim si Santino. Kailangan ko na ebidensya at patunay na hindi kita pinwersa para gawin to. Sagot ni Santino. Of course you don't. Etong ganti ko sa'yo. Kapag pinakasalan kita, sisiguraduhin kong magdudusa ka sa buong buhay mo. Sinira mong buhay ko kaya gagawin ko din yun sa'yo. Kukunin ko yung kalayaan mong mambabae, yung pera mo at ang kayamanan mo. Ngayon, sa oras na gagawa ka ng iskandalo, mas lalo mong ibabaon sa kahihiyan ng sarili mo. At enough! Mabilis na sabi ni Carlene at pinatay ang video. Parang gusto na lang niyang biyakin ang ulo niya dahil sa mas tumindi ang pananakit nun nang mapanood ang video.
Natigilan siya at mabilis na tumingin kay Santino nang maramdaman ulit ang pananakit ng parting yun ng katawan niya. Did we do that thing? Parang naintindihan naman ni Santino ang tinutukoy niya at saka tumango. Damn you! Galit na singhal ni Carlene kay Santino. Madilim ang mukhang pinilit niyang bumangon at walang pasabing pumasok sa loob ng banyo. Nang makapasok ay gusto niyang sabunutan ng kanyang sarili dahil sa kagagahang ginawa niya kagabi. Wala sana siyang balak na paniwalaan ang mga sinabi nito, ngunit hindi makakapagsinungaling ang video na ipinakita nito sa kanya. Walang duda, siya talaga ang baliw na babae sa lecheng video na yon. Now what? Anong gagawin ko ngayong kasal na ako sa lalaking kinamumuhian ko? Paglabas ni Carlene ng banyo ay nakita niyang nakabihis na rin si Santino. We need to talk. Wala tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Carlene at lumapit sa kinaroroonan ng bag niya saka tinalikuran ng binata upang umalis. Hindi niya maatim na manatili pa roon kasama ang damuhong na lalaking kinamumuhian niya sa buong buhay niya. Ngunit mabilis siya nitong naharangan at muntik pa siyang bumangga sa malapad at matipuno nitong katawan. Move! Salubong ang kilay na utos niya kay Santino. No, not going anywhere. Not until we're done talking. Ha? Malakas na napasinghal si Carlene at nakapamewang na tinitigan sa mata si Santino. Halos mapatalon si Carlene nang biglang hawakan ni Santino ang kanyang kamay. Iniangat ito at tila ipinapakita sa kanya ang singsing na suot niya. Look at this, Carlene. This is real. That marriage contract is real and signed by us. We're married already. Seryosong tura nito. Pagak na tumawa si Carlene at hinablot ang kamay niyang hawak ni Santino. Huwag mo akong gawing tanga, Santino! Yes, we signed that damn piece of paper, but it doesn't mean that it's registered and legal. Sabi niya at akmang huhubarin ng singsing na suot nang matigilan dahil sa pasabog na sinabi nito. It's been registered. Wika ni Santino. Habang nasa banyo ka, tinawagan kong kaibigan ko sa West and send him a picture of it. Pwede mong i-check yan mamaya pagkatapos nating pag-usapan ng tungkol sa atin. No fucking way! Sigaw niya at pinanlisikan nito ng mata. Pakiramdam ni Carlene ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo at nagdilim na rin ang paningin niya. She wanted to punch him and kick his balls. You agreed with this, remember? I showed you the... Damn you! Asik na tura ni Carlene at malakas na hinampa si Santino sa dibdib nito. Alam mong wala ako sa sarili ko kagabi. Pinlano mo to para sirain ulit ang buhay ko, no? Hindi kumibo si Santino at nanatiling nakatingin lang sa kanya na mas lalo niyang kinainis. Mariing ikinuyom ni Carlene ang kanyang mga kamao. Her hands are trembling and her heart beats faster. Muli niyang naalala ang gabing sinira ni Santino ang buhay niya. At pakiramdam niya sa muli nilang pagkikitang yun ay nagtagumpay na naman itong sirain ang buhay niya. He took advantage of her. He took everything from her. Everything. Why are you doing this again? Hindi pa ba sapat ang ilang taong pinagdaanan ko para pagdusahan ang pagiging immature mo? Why the hell did you keep ruining my life? Sigaw ni Carlene at malakas ni sinuntok ng ilang beses ang dibdib ni Santino. Nahuli ni Santino ang dalawa niyang kamay. The thing between us in the past. I'm sorry. I was... Bitawan mo ako! Putol niya sa sinasabi nito. The thing between us in the past? Paulit-ulit ni Carlene na sinabi ni Santino saka mapaklang tumawa. Go to hell! I won't accept your sorry. Not now or never! Hindi maibabalik ng lintik mong sorry ang ginawa mo sa akin. Huminga ng malalim si Santino. Fine. Kung hindi mo talaga ako kayang patawarin, okay lang. Pero kagaya ng sabi mo sa akin kagabi, gamitin mo ko. Gamitin mong pera at kayamanan ko. At isang bagay lang ang gusto kong kapalitan mula sa'yo. Magpapanggap kang asawa ko sa loob ng 6 na buwan. Carlene froze. Matagal niyang tinitigan sa mga mata si Santino. Hinahalungkat kung anong dahilan nito at bakit nito nasabi ang mga katagang yun. Tila naman nabasa ni Santino ang kanyang iniisip kaya nagsalita itong muli. Stay married to me for only 6 months hanggang sa masecure ko lang position ko sa kumpanya. Gagawin kong lahat ng gusto mo
At sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan ang pagpahig sa kasunduan. Hindi kita pakikialam sa mga gusto mong gawin. At ganun ka din naman sa akin. You can take my money as much as you want. Malakas siyang napasinghal. Are you trying to pay me to play as your wife? Santino shook his head. Hindi kita binibili, kundi nakikiusap ako sa'yo na maghiganti ka sa akin. Magkaiba yun, di ba? Halos malaglag ang panga niya sa sahig sa sinabi nito. Big difference? News flash, asshole! Wala sa vocabulary ko ang pagiging fake trophy wife mo. And FYI, kung gusto man kitang paghigantihan, wala sa listahan ko pakasalan ka. Hindi ito natinag. Sa katunayan ay naging masuyot, malumanay ang boses nito. Nakikiusap ako sa'yo, Carlene. Kailangan kong gawin to. Kailangan maging stable ang imahe ko ngayon. Sa dami ng iskandalo na uugnay sa akin ngayon. Kailangan ko mabuo ulit ang tiwala sa akin ng mga magulang ko. To save my position as the CEO. And this marriage is looking for that. Kapag nakita na lang ikinasal na ako, may isasalba ko ng sarili ko sa mga skandal na kinasangkutan ko. I swear, after this I'll let you go. Ipapaanal ko ang kasal natin at babayaran kita sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi kita pababayaan. Gustong matawa ni Carlene sa huling sinabi ni Santino. Narinig na niya ang katagang yun noon, pero anong ginawa nito pagkatapos? He betrayed her, hurt her, and let her suffer. At dahil lang yun sa natapakan niya ang lintik nitong ego. Carlene stared at him for a long at wala siyang ibang makita roon kundi ang sinseridad sa mga sinabi nito. Malaking parte ng pagkatao niya ang sumisigaw na huwag paniwalaan ang sinasabi nito. Ngunit may munting tinig sa isip niya na nagsasabing tanggapin niya ang ino-offer nito. Ngunit may parte sa kanya na napansin ang paglamlam ng mga mata nito. Tila ba tumatagos hanggang sa kaibuturan ng puso ni Carlene ang taos-pusong pakiusap nito sa kanya. And for a terrifying moment, she was moved by it. Ipinilig niya ang kanyang ulo at hindi siya makapaniwala na muli siyang mahuhulog sa bitag ng damuho na ito. 6 months. Walang labis, walang kulang. No strings attached. No romantic involvement. Maliban na lang kung kailangan talaga. Walang emosyong saad ni Carlene. Napangiti si Santino. Hindi rin nakalampas kay Carlene ang pagkislap ng mga mata nito. But it was different from before. Less teasing, more relieved. Deal, He said. thank you. You won't regret it. Sinamaan niya ng tingin si Santino. Oh, I'm regretting it already. Singhal ni Carlene saka itinulak ito sa tabi. Sa pagkakataong yon ay hindi na siya nito pinigilan pang lumabas ng kwartong yon. Naikuyom ni Carlene ang mga kamao. Ramdam niya rin ang namumuong tensyon sa bawat kalamnan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa niyang pumayag sa gustong mangyari ni Santino. Pero alam niyang yun lang din ang paraan para maiwasan ang muling pagkasira ng buhay na pinaghirapan niyang buuin ulit. Kaya ko to. 6 months lang naman. No feelings, no attachment, no nonsense. Isipin mo na lang na ito ang pagkakataong mong gantihan ng gagong yun, Carlene. Nang makarating si Carlene sa kanilang bahay ay dumiretso siya muna sa kanyang kwarto upang magpahinga ulit. Mga gabi na siya nang magising at paglabas niya ng kanyang kwarto ay nadatan niya ang kanyang ina na nasa kusina at nag-aasikaso na ng hapunan nila. Ma, anong ulam? Nakangiting tanong ni Carlene nang maamoy ang niluto nitong ulam. Nagtinolang manok na ako at baka may hangover ka pa. Tanghali ka na nakauwi simula nang umalis ka kagabi. Huwag masabihing inabot ng ganong oras ang reunion nyo. Nakataas ang kilay na wika ng mama ni Carlene. Natigilan si Carlene at biglang bumalik sa kanya ang nangyari sa pagitan nila ni Santino at ang kasunduan nilang dalawa. Iisipin na niyang bangungot sana ang lahat ng nangyari. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang daliri ay naroon pa rin ang singsing na nagpapatunay na totoo nga ang mga nangyari. Marahas na napabuga ng hangin si Carlene at nag-angat ng tingin nang marinig ang malakas na pagsinghap ng kanyang ina. Is that a wedding ring, anak? Nanglaki ang mga matang tanong ng mama ni Carlene at hinablot ang kamay niya. Tiningnang maigi ang singsing na suot niya. Napatingin din si Carlene. Nakagat niya ang ibabang labi at nag-iisip kung paano ipapaliwanag dito ang lahat nang hindi ito aatakihin ng alta presyon. Carlene, sumagot ka nga! Saan mo napulot ang singsing na to?
Tanong ulit ng mama ni Carlene at humigpit ang hawak sa kamay niya. Aray naman ma, pwede po bang bitawan mo muna ang kamay ko ma? May sasabihin ako sa inyo. Nagdududa ang tingin ng mama ni Carlene nang bitawan nito ang kanyang kamay. Hinila siya nito para umupo at sinenesyan siyang magsalita. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Okay, first of all, I want you to promise me ma. Kakalma ka lang sa sasabihin ko, okay? At hahayaan mo muna ako matapos magsalita at magpaliwanag bago ka mag-react. Hindi nagsalita ang mama ni Carlene. Ramdam niyang pagdududa ng mga tingin nito sa kanya, ngunit tumango din ito. I'm married. Nakapikit na wika ni Carlene. Napakunot ang noon niya nang wala siyang makitang reaksyon mula sa kanyang mama. Wala ka po bang sasabihin? Tapos ka na ba? Pwede na ba akong mag-react? Tanong din sa kanya ng kanyang mama. Gustong mapalatak ni Carlene sa sinabi ng kanyang mama. Tumango siya at biglang napasigaw ng malakas siya nang hampasin nito ang balikat niya. Aray, mama naman! Reklamo niya habang hawak ang balikat na hinampas nito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kasal ka na! Aba anak, nalunod ka ba sa alak yung utak mo ha? Nakapamewang na singhal nito kay Carlene. Umiling si Carlene. Totoo pong sinasabi ko ma. Kaya ako tinanghali ng uwi dahil nasikaso pa namin yung pagpaparehistro ng kasal namin. Pagsisinungaling niya, natigilan naman ng kanyang ina at mataman siyang tinitigan. At sinong Poncio Pilato naman ang pumayag na pakasalan ka ng ura-urada? At bakit hindi mo man lang dinala dito at pinakilala sa akin? Anak, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Pero kung iniisip mo na pagpapakasal lang ang solusyon sa lahat, it's Santino Robles ma. Putol ni Carlene sa pagtatalak ng kanyang ina. Santino Robles? Yung gago mong ex-boyfriend na niloko ka noon? Salubong ang kilay na tanong ng mama ni Carlene. Tumango si Carlene at isang malakas na paghampas ang muli niyang naramdaman. Hindi niya na napigilang mapaiyak dahil humahapdi na yun. May karapatan namang magalit ang kanyang mama dahil alang-alam nito ay niloko siya noon ni Santino na naging dahilan ng ilang buwan niyang pag-iyak at yun lang din ay hindi niya binanggit pa ang ginawa nitong pagsabotahe at pagsira ng pangalan niya sa buong school noon. Ano bang pumasok sa kokote mong bata ka? Sa dami ng lalaking pakakasalan mo, yung lalaki pang nanakit sa'yo ang pinili mo? Nagkakaubusan na ba ng mga binata ngayon? Galit na singhal ng mama ni Carlene sa kanya. May nangyari sa amin kagabi ma. Utal at mahinang tura ni Carlene. Naghanda siya sa susunod nitong pagpalo sa kanya, ngunit hindi yun nangyari. Bagkus ay napahawak ito sa isang upuan at muntik nang matumba. Sus Maria Josep, aatakihin yata ako sa puso. Anang mama ni Carlene at napahawak pa sa dibdib nito at suminghap ng hangin. Kaya kanya pinakasalan dahil may nangyari sa inyo? Tumango si Carlene. Yun lang ang mas katanggap-tanggap na paliwanag sa nakakalokang balitang sinabi niya rito. Kapag panalaman ng mama niya na kasal lang sila sa papel at may duration lang ang kasal nila ni Santino, ay baka totoong atakihin na ito sa puso. Matagal na hindi nagsalita ang mama ni Carlene habang siya naman ay nakikiramdam lang. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Papuntahin mo yan ditong asawa mo bukas ah? Anang mama ni Carlene. Ha? Bakit naman ma? Nakakunot ang noong tanong ni Carlene at huli na para bawiin niya ang tanong niyang yun. At bakit? Naisuka mo rin ba ang utak mong bata ka? Ha? Singhal ng mama ni Carlene. Magtutuos kami bukas. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayong ikakasal at hindi ipapaalam sa amin ang kalokohan yung ginawa ha? Natitiyak kong hindi rin alam ng pamilya ng asawa mo na ikinasal ng magaling nilang anak. Marasyang napabuntong hininga. Sa totoo lang ay gusto ng takpan ni Carlene ang kanyang magkabilang tenga dahil sa pagkarindi sa pagtatalak ng kanyang ina. Ngunit naiintindihan din naman niya kung bakit ganoon ang reaksyon nito, kaya tiniis na lang din niya. Tawagan ko po siya mamaya pagkatapos natin kumain. Pwede na po ba tayong kumain ma? Masuyong tanong ni Carlene sa mama niya. Tumango ang kanyang mama at umupo na rin. Habang kumakain sila ay marami pa itong itinatanong sa kanya ng tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Santino. Matyagaan niya naman yung sinagot pero pasimple niyang iniiwasan ang ilang tanong nito
sa tuwing magagawi sa relasyon nila ni Santino. Nang pumasok sa kwarto si Carlene ay kaagad niyang tinawagan si Santino. Sinigurado niyang nakalak ang kanyang pinto at baka bigla na lang pumasok ang kanyang ina. Hello wifey, napatawag ka. Namiss mo na ako. Banat agad ni Santino sa kanya. Sorry, wrong number. Ni Carlene at kaagad pinatay ang tawag. Kung kaharap lang ni Carlene si Santino ay baka naibato niya na ang hawak ng cellphone sa pagmumukha nito. Parang gusto niyang pagsisihan ng ginawa niyang kahibangang pagpayag sa kasunduan nito. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita niyang pangalan ni Santino. She rolled her eyes and answered. I'm sorry, why did you call? Natatawang tanong ni Santino sa kabilang linya. Gusto kang kausapin ni Mama. Pumunta ka dito bukas. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Carlene. Bakit naman? Tanong ni Santino. Kukuha lang ng buhok para ipabarang ka. Sarkastikong sagot ni Carlene. Hindi kumibo si Santino sa kabilang linya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. I told her we got married. Kaya pumunta ka dito bukas para magpaliwanag. Huwag ka mag-e-expect na sasalubungin ka ng ngiti ni Mama. She knows you hurt me. Hindi niya alam ang ginawa mong kalokohan dati so shut your mouth about that shit. Kung tanungin ka kung bakit mo ako nagawag lokohin, just give her an excuse. Okay, I'll be there in the morning. Mabilis na sagot ni Santino. Okay, bye. Yun lang at mabilis na nang ibinaba ang kanyang cellphone. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama at napatingin sa kisame. Ngayong mag-isa na lang siya at binalot ng katahimikan ay saka lang bumalik sa kanya ang lahat na nangyari ngayong buong araw. Hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa niyang pumayag sa inalok na kasunduan ni Santino. Sadya nga talagang mapaglaro ang tadhana at sa oras na nag-umpisa na itong kumilos ay wala kang magagawa kundi ang gumalaw din at siguraduhin hindi ka mahuhulog sa mga patibong ng lintik na tadhana. Dahil natitiyak ng isang maling galaw lang niya sa larong yun ay tiyak na matatalo siya't luhaan sa huli. Hindi papayag si Carlene na mangyari ulit yun sa kanya. This time ay sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Santino ang muli nilang pagtatagpo. Kinabukasan, dumating si Santino sa bahay ni na Carlene. May dala pa itong pasulubong sa mama ni Carlene at dalawang naglalakihang bugkos ng puting rosas. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng mama niya at tila nakalimutan na nito ang totoong pakay kung bakit naroon si Santino. Wala ring alam si Carlene kung anong pinag-usapan ng dalawa dahil pinagtulakan siya ng kanyang sariling ina na pumasok sa kanyang silid upang maligo at mag-ayos. At nang makalabas siya ay laking pagtataka niya nang makitang masayang nagkukwentuhan ang kanyang mama at si Santino. Nang makalapit naman siya sa dalawa ay naramdaman agad niya na tila nakuha agad ni Santino ang loob ng kanyang mama. Carlene, nagpunta rin pala dito si Santino para kunin ka at dalhin sa bahay niya. Sabi ng mama ni Carlene at nang makitang umupo siya sa tabi nito. Ha? Agad-agad ma? Gulat na tanong niya. Anong agad-agad? Kasal na kayong dalawa, dapat lang na sumama ka na sa asawa mo. Napatingin siya kay Santino at nakangiti itong tumingin sa kanya. Nagkamot ng ulo si Carlene. Labag sa loob niyang iwan ang kanyang mama na mag-isa doon, lalo pat hindi pa ganoon ka-stable ang kalusugan nito. Pero paano ka dito ba? Pag-uusapan na lang muna namin ni Santino na pansamantala na muna akong dito sa... Huwag mo akong alalahanin. May responsibilidad ka na bilang asawa ni Santino. Kailangan panindigan mo yun. Seryoso nitong turan. Napakagat siya ng labi. Ngayon ay mas gusto niya ng pagsisihan ang ginawa niyang padalos-dalos na desisyon kahapon. Dalawa na lang sila ng mama niya kaya hindi niya pwedeng pabayaan ito. Nangako si Carlene na aalagaan niya ito hanggang sa pagtanda nito. Kung gusto niyo po, maghahanap ako ng makakasama mo rito sa bahay ma. Sabat naman ni Santino. Nang sa ganun ay hindi po masyado mag-aalala si Carlene sa inyo. Ma? Napatitig siya kay Carlene. Ganun na sila ka-close ng mama niya? Lupit naman ng lalaking to. Nako, hindi mo na kailangan gawin yun, Santino. Pagtanggi ng mama ni Carlene. No, tama po si Santino ma. Hindi kita pwedeng hayaang mag-isa rito. Hindi natin alam panahon ngayon. Huminga ng malalim ang mama ni Carlene at nakangiting umiling. Okay, mukhang wala rin naman akong choice kundi ang sundin kayo, di ba? Tumango si Carlene. Yes ma, talagang hindi ako papayag na maiwan ka rito ng mag-isa.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay inalok ng mama ni Carlene na doon naman ang halian si Santino na hindi naman tinanggihan ng huli. Samantalang siya naman ay bumalik sa kanyang kwarto upang mag-impake ng ilang gamit na dadalhin niya sa bahay ni Santino. Kailangan niyang gampanan ang role niya bilang asawa ni Santino at wala na talagang atrasan pa to. Nakarinig ng 3 katok sa pinto si Carlene at nang buksan niya yon ay nakita niyang nakatayo doon si Santino. Anong kailangan mo? Your mother told me to check on you. Baka daw kailangan mo ng tulong. Nakangiting sagot ni Santino. Hindi. Just stay in the sala and stay out of my way. Isasara na sa ni Carlene ang pinto nang iharang ni Santino ang sarili nitong katawan. What are you doing? Salubong ang kilay na tanong ni Carlene. I'm bored. Let me in. Sagot ni Santino. At anong pakialam ko kung bored ka? Maghanap ka ng ibang guguluhin at huwag ako. Dalawa lang kayo ng mama mo na nandito kasama ako. Gusto mo siyang guluhin ko? Ni Santino. Hindi ba't close na kayo ng mama ko? Go on! Pag-igihan mong pagpapapapel sa kanya. Ni Carlene halata sa boses ang pagiging sarcastic. Yeah, you're right. Nakangising sabi ni Santino. But there's one problem though. Baka sa sobrang closeness namin, ay may masabi ako na hindi dapat sabihin. And who knows, aksidente kung may kwento sa kanya na ikaw ang nagpilit na magpakasal sa akin. Carlene gritted her teeth. Hindi siya dapat magpaapekto sa kalokohan ni Santino, ngunit may parte sa kanyang nangangamba pa rin dahil kilala niya ang ugali ng mokong na to. Kapag naisip nitong gawin yun, ay tiyak na gagawin talaga nito. Kaya naman kahit ayaw niya ay wala siyang ibang choice kundi ang papasukin ito. Thanks. Maluwang ang ngising tura ni Santino at masayang pumasok. Samantalang pabalagbag naman niyang isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Are you done packing our things? Tanong ni Santino na hindi na hinintay siyang alokin itong umupo at nagkusa ng umupo sa gilid ng kanyang kama. Patapos na. Nakasimangot na sagot ni Carlene at padabog na bumalik sa pag-iimpake. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at parang mas lalong sumikip ang masikip niyang kwarto. She needs some air to breathe. Lumapit siya sa sliding window at binuksan yon sa kahuminga ng malalim. Are you okay? Tanong sa kanya ni Santino. Hindi. Mabilis na sagot ni Carlene saka humarap kay Santino. Bakit naman? Tanong ulit ni Santino na matamang nakatitig sa mga mata niya. Naramdamang muli ni Carlene ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mula noon hanggang ngayon ay parang wala pa ring nagbago. She was betrayed and hurt, but still, every time Santino looked at Carlene this intensely, her heart reacted as if this man hadn't broken it. Fuck, I hate this. Mahinang tura ni Carlene at tinalikuran si Santino kaya hindi niya nakita ang reaksyon to. Hindi na itago ni Santino na masaktan sa sinabi ni Carlene. He knew he deserved her hate and anger, but the truth really hurts at tanggap niya yon. Alam niyang masyado ng matagal na panahon ang nasayang sa kanilang dalawa ni Carlene, pero ngayong binigyan ulit siya ng pagkakataon ng tadhana na ayusin ang lahat, ay gagawin niyang lahat, mapatawad lang siya ni Carlene at bigyan ng pangalawang pagkakataon para mahalin ulit ito. Everybody deserves a second chance, right? Kahit sa katulad niyang gago. Hindi akalain ni Carlene na sa pag-alis niya sa bahay nila at pagtira sa bahay ni Santino ay tuluyang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi lang dahil sa yamang taglay ni Santino, kundi dahil sa social routines din nito. Carlene, your heels are too high for this gala. You'll hurt yourself. Santino said, offering a hand. Ngayon kasi ang opisyal na pag-anunsyo ng ama ni Santino para gawing CEO si Santino. Kasabay noon ay ang opisyal na pagpapakilala ni Santino sa kanya bilang asawa nito. Nakilala na ni Carlene ang pamilya ni Santino at kagaya ng reaksyon ng mama ni Carlene ay nagulat at nagtaka rin ang mga ito sa umpisa. Ngunit nang malaman nila na dati siyang kaklase at ex-girlfriend ni Santino nung kolehiyo ay hindi na nagtanong pa ang mga ito. Bagkus ay kinagalitan pa si Santino dahil sa pakikipaghiwalay nito sa kanya noon. Imbis na abutin ng kamay ni Santino ay tinaasan niya ito ng kilay at tinampal ang kamay nitong nakalahad sa kanya. I can handle myself. Thank you. Mataray niyang sagot. Imbis na ma-offend si Santino sa ginawang pagtataray ni Carlene,
ay nakakaloko itong ngumisi saka nagsalita. Of course you can. But it would be more fun if you let me. Sabi ni Santino saka kinindatan pa siya. Napangiwi si Carlene at ipinakitang kinilabutan siya at niyakap ang sarili. Ew! If you want some fun, how about stay the hell out of my way? Narinig ni Carlene ang pagak na pagtawa ni Santino at halos maduling siya nang ilapit nito ang mukha nito sa kanya. I can't, my wifey. We're in this together. And the public will know that from tonight onwards will be my Mrs. Robles. Sabi nito at nakuha pang mahinang pisili ng tungki ng ilong ni Carlene bago ito lumayo sa kanya. Carlene gritted her teeth but it didn't know how to respond. Gusto niya na sanang sapakin to sa muka kaya lang ay baka magka-black eye pa ito. Tiyak na magiging kontrobersyal ang gabing yon kung sakali at siya ang ituturong salarin. And of course, a scandal will spread na mas lalong sisira sa pangalan niya. Kalma Carlene, focus. Focus on your deal. 6 months, that's it. Sabi niya sa kanyang sarili. Pagdating ni na Carlene sa pagdadausan ng event ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba, lalo na nang makita niyang napakaraming reporter na nag-aabang sa pagbaba nila ni Santino. Hindi niya akalain na ganito pala kagrande ang event na yun. You're nervous? Tanong ni Santino na katabi niyang nakaupo sa likod ng sasakyan. Ipinilig ni Carlene ang kanyang ulo. Kung sasabihin ko bang oo, pwede akong matras at umuwi na lang? Tanong ni Carlene na nasa mga reporter ang tingin. How about I kiss you? It'll give you comfort, you know? Nakakalokong tura ni Santino. Mabilis na napalingon si Carlene kay Santino at inambahan ito ng suntok. Gusto mo bang lumabas ng sasakyan na ito na may black eye? If you want, I'll give you one. Nagbabantang tura ni Carlene. Nanlaki ang mga mata ni Carlene sa sunod na ginawa ni Santino. He kissed her closed fist and quickly got out of the car. That prick perv! Gigil na tura niya habang hinahabol ng nakakamatay na tingin si Santino. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lalabas na sana siya nang biglang tumukwang si Santino para mabilis siyang napaurong. What the hell are you doing? Mahinang singhal ni Carlene kay Santino. Gusto mo ba talagang masapak? Ngumiti lang si Santino at mas lalong lumapit sa kanya. Parang pinuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Carlene nang haplusin ni Santino ang kanyang muka o mas tamang sabihing hinagod nito ang kanyang noo saka inilapit ang mukha nito sa kanya. Relax. This night is all about us, Carlene. And you are the highlight of this event. Di mo naman siguro gugustuhin na ang unang lalabas na litrato ay nakakunot ang noo mo't nakasibangot ka. Mahinang saad ni Santino saka humarap sa kanya. Show them that you deserve to be the wife of Santino Robles, okay? Nakangiting wika pa ni Santino. Tanging pagtangulang ang nagawa ni Carlene. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at tila nagwawala ang mga paru-paro sa loob ng kanyang tiyan. Naghahatid yun sa kanya ng kakaibang kiliti. No way! Saway niya sa kanyang sarili. Hindi niya dapat nararamdaman ang ganoong pakiramdam. Not with him. Pagbaba ni Carlene ng sasakyan hanggang sa makapasok sila sa venue ay hindi pa rin kumakalma ang puso ni Carlene. Maging ang mga paru-paro sa loob niya ay ayaw siyang tantanan. Kaya naman hindi niya alam kung anong itsura niya sa harap ng kamera at sa ibang tao. Nang makaupo sila sa pabilog na mesa ay saka lang nakahinga ng maluwag si Carlene at agad na napansin ni Santino. Still nervous? Tanong ni Santino. Sasamaan niya sana ito ng tingin, ngunit ramdam ni Carlene ang maraming matang nakatingin sa kanila, kaya nagtimpi siya at pasimple itong pinandilata ng mata. No, hindi ako kinakabahan. Feeling ko mamatay na ako. Lahat sila nakatingin sa akin at para bang lalamunin ako ng buhay. Mahinang wika pa niya. Napaigtad si Carlene ang hawakan ni Santino ang kamay niya at masuyo iyong pinisil. Just focus on me. Don't mind them. Pilit na pilit ang ngiting ibinigay ni Carlene at pasimple niyang binawi ang kamay na hawak ni Santino. Ilang sandali pa ay nagsaditingan ng iba pang malalaking tao na galing sa iba't ibang sangay ng korporasyon, mapaloob man o labas ng bansa. At nang tawagin na si Santino upang magsalita ng speech nito bilang bagong CEO ng Robles Innovations, ay lalong trumiple ang kabang nararamdaman ni Carlene.
dahil hudyat na yon na ipapakilala na siya nito bilang asawa nito. Gusto ko din sanang kunin ang pagkakataong to para i-anunsyo ang isa sa pang mahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Tura ni Santino at tumingin sa gawin ni Carlene. Everyone, meet my wife, Mrs. Carlene Ilustre Robles. Their eyes met at dahil malapit lang ang table nila sa maliit na stage ay hindi nakaligtas kay Carlene ang kakaibang kislap ng mga mata ni Santino. He was staring at her like she was his most precious treasure. Nakita ni Carlene na tumayo ang ama ni Santino at inilahad ang kamay sa kanya. Nakangiti naman niya yung inabot at tumayo. Inalalayan siya nito hanggang sa maakyat siya sa entablado kung saan naghihintay si Santino sa kanya. Wow, bakit parang may naririnig akong wedding bells habang naglalakad ka papunta sa akin? Pabirong tura ni Santino. Nag-init ang mukha ni Carlene at sinabi nito at nagulat siya nang makarinig ng maraming nagkakalansingang kopita at ilang saglit pa ay napuno ang buong venue ng yon ng sigawan ng mga naroon. Lahat ay tila nagkaisang tuksohin sila ni Santino. Kiss! Kiss! Sabay-sabay na sigaw ng mga bisita. Nag-angat ng mukha si Carlene at bago pa man siya makapag-react ay mabilis na dumapo ang mga labi ni Santino sa kanyang mga labi. Simpleng dampilan yon ang labi nila at halos 1 minuto lang ang itinagal nun. Pero yung kabog ng dibdib ni Carlene ay walang humpay kahit nang dalhin na siya ni Santino sa sentro ng entablado at ipakilala sa lahat. No feelings, no attachments. Piping usal ni Carlene sa kanyang sarili. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang puso at mas lalo na nang nagwawalang paru-paro sa kanyang sinapupunan. Oh shit, this shouldn't be happening. Simula nang ipakilala si Carlene ni Santino sa buong mundo ay tila naging scripted ang bawat kilos nila. Sa harap ng madla, larawan sila ng masaya at tila perpektong newlywed couple. Exchanging sweet glances, smiling for the cameras at laging nakaalalay si Santino kay Carlene. Ngunit pagdating sa loob ng bahay, sa pribadong espasyo na tanging sila lang ang naroon ay para silang aso't pusa na nagbabangayan. Bumabalik sila sa kanya-kanya nilang mundo, or so she thought. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kwarto ni Carlene ay hindi agad siya dinalaw ng antok. Nakakailang pabaling-baling siya sa higaan bago tuluyang makatulog. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili na lahat ng nangyayari ay parte lang ng kasunduan nila ni Santino. Pilit na kinukumbinsi ni Carlene ang kanyang sarili na hindi dapat mabuwag ang malaking pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Santino. Ngunit sa paglipas pa ng ilang araw na pagsasama nila ni Santino, ay ramdam niyang unti-unting nagkakalamat yun at may posibilidad ng matibag. Nararamdaman niya na nagiging totoo na ang tawanan, palitan nila ng tingin at ang bawat ngiti niyang ibinibigay sa tuwing napapatingin siya kay Santino. At yun ang ikinatatakot ni Carlene. Kung si Carlene ay nag-aalala at natatakot sa maaaring mangyari, kabaliktaran naman yun kay Santino. Maging ang lalaki hindi rin makapaniwala at mapakali at gagabi-gabing tinitingnan ng wedding ring na suot niya. Habang malagkit na tinitingnan ang magandang ngiti sa labi nito. He was happy. Yun ang dahil sa kahit ilang saglit na pagsasama nila araw-araw ay nagagawa niyang iparamdam kay Carlene ang totoo niyang nararamdaman. Wala siyang pakialam kung hindi man yun nararamdaman ni Carlene. Sa loob ng halos 1 buwan na nilang pagsasama bilang mag-asawa ni Carlene ay ramdam niya ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Kahit pasabing araw-araw pa rin silang nagbabangayan at nag-aasaran. Ngunit hindi nito maitatago sa kanya ang panakaw na pagsulyap nito at ang natural na pagngiti nito sa tuwing mapapatingin sa kanya. Lahat ng yon ay alam ni Santino, ngunit nagpapatay mali siya para hindi mas lalong lumayo ang loob sa kanya ni Carlene. Ang goal ni Santino ay humingi ng kapatawaran kay Carlene at higit sa lahat if by any chance, bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para mahalin ulit ng babae. It may be an absurd idea, lalo pat araw-araw kung iparamdam sa kanya ni Carlene ang pagkadisgusto nito sa kanya at ang matinding galit nito sa ginawa niya noon. But still, he'll do everything for her just to take her back. 1 linggo nang makalipas simula nang umpisahan nila ang kasal-kasalan nila ni Santino at gusto niyang mainis dahil parang normal lang ang lahat ng nangyayari. Inaasahan niyang magkakaroon ng araw-araw na gyera, walang katapusang argumento at emotional damage sa pagitan nilang dalawa ni Santino. Pero kabaliktaran ang nangyari.
Ang madalas nilang pagbabangayan ni Santino ay naging bihira na lang at ang bihirang mangyaring pagsasalo nila ng hapunan sa bahay ay naging madalas na. May mga pagkakataon pang sabay na silang pumapasok sa kanya-kanyang silid at kinabukasan, pagmulat ng mata ni Carlene ay nakahanda na ang mainit at umuusok na kape sa kusina para sa kanya at may katapi pang note na iniwan ni Santino. Katulad na lang ng umagang yun, paglabas ni Carlene ng kanyang kwarto ay agad nanunuot ang kanyang ilong sa mabangong aroma ng garlic fried rice. Kaagad na kumalam ang kanyang sikmura. Sa sobrang pagod niya kagabi ay hindi niya na nagawang sabayan maghapunan si Santino at isabay pang may kailangan siyang tapusing project designs na kailangan niyang isubmit ngayong araw. Pagdating ni Carlene sa kusina ay nadatnan niya doon si Santino. His hair was still messy from sleep. His shirt was slightly unbuttoned, and he was humming to himself while brewing coffee like he'd done it 1,000 times. A perfect husband material. Good morning, wife. Bati sa kanya ni Santino. His voice feels warm and light yet teasing. She rolled her eyes. Tantanan mo na nga ako't kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Tura ni Carlene, saka umupo sa usual niyang upuan at humikab. Why not? You signed the papers and we are legally married. He countered with a grin, handing her a steaming cup. She took it reluctantly. One sip and she nearly moaned. Natigilan si Carlene nang makitang abala pa rin si Santino sa may stove. Wait, are you cooking? Kunot noong tanong ni Carlene. Sa tagal na nilang magkasama ay ngayon lang niya ito nakitang nagluto. Madalas kasi ay may nagluluto ng kanilang agahan. Pagkuway umaalis din pagkatapos makapaglinis. Napatingin sa kanya si Santino. May hawak itong spatula. Don't sound so surprised. Marunong din ako mabuhay. Nakataas ang isang kilay na wika nito. Napailig si Carlene ang kanyang ulo at nakakalokong napangisi. Wow, the infamous billionaire can flip eggs. Pagak namang tumawa si Santino at nakapamewang na humarap sa kanya. For your information, Mrs. Robles, I can do more than just flip an egg. I can cook for you anything your heart desires. Mayabang na saad pa ni Santino. Napataas ang isang kilay ni Carlene na tinitigan si Santino mula ulo hanggang paa. She had to admit, the coffee and the aroma of the garlic fried rice were enough for her to be convinced. And why are you cooking? Tanong ulit niya. Because you skipped dinner last night. Casual na sagot ni Santino habang nilalapag ang plato sa harap niya. You were working until 2 a.m. I checked. Napatigil siya. You checked? Gulat na napakurap si Carlene. Nakangising tumango si Santino. I'm your husband. It's my obligation to keep you in check. You know? Sabi nito saka siya kinindatan. Wala siyang maapuhap sabihin, kaya naman tahimik siyang kumain. Sa unang subo pa lang niya ay natigilan na siya dahil sa sarap na ginawa nitong sinangag. This is good. Hindi napigilang wika ni Carlene. Of course it is. I'm good at everything. Ani Santino, saka nakaingos na humalikip-kip. Inirapan ni Carlene si Santino at piniling tahimik na kumain na lang. Ngunit parang walang balak siyang tantanan ni Santino at umupo sa harap niya. Tila nang aasar na pinagmamasdan siyang kumain. What the hell is your problem? Kung hindi ka naman kakain, lumayas ka sa harapan ko at baka ibuhos ko pa tong kape sa pagmumukha mo. Salubong ang kilay na sita ni Carlene. Nagkibit-balikat si Santino. I'll stay until you're done eating. Paano kung mabulunan ka? Walang magbibigay sa'yo ng tubig. Nakangising saad ni Santino. Napasinghal ng tawa si Carlene at ngali-ngali niyang ibinato yun. Hawak ang kutsara, ngunit nagpigil siya. Kahit papaano ay palalampasin niya ito ngayon dahil sa masarap na almusal na personal nitong inihanda para sa kanya. Suit yourself. Nagtitimping saad ni Carlene. Pero huwag mo akong sisisihin kung sakaling maibato ko sa itong hawak na kutsara ko. Nakasimangot niyang turan. Nangalumbaba si Santino sa ibabaw ng mesa at nakangising tumingin sa kanya. Okay lang. Marunong akong umilag, wife. If you want, I can give you more spoon to throw at me. Nalaglagan pa nga ni Carlene at sa sinabi ni Santino. You're crazy. Bulyaw niya. That night, invited ulit sila Carlene at Santino sa isang tech industry mixer. Nakahanda na ulit si Carlene sa pagpapanggap sa harap ng publiko.
Habang abala si Santino sa pakikipag-usap sa kilala nitong negosyante, ay naiwan naman sa table si Carlene dahil sanay na siya sa mga ganoong gatherings. Hindi na siya masyadong naiilang pa sa tingin ng mga ipinupukol sa kanya. Carlene, is that you? Nag-angat ng mukha si Carlene upang tingnan kung sinong tumawag sa kanya. Isang pamilyar na mukha. Mukha na nakangiti at nakatanghod sa kanya. You still remember me, right? It's me, Marco. Nakangiting pagpapakilala nito. Nanlaki ang mga mata niya at agad na nakilala ang binata. He was one of her closest high school friends. Pagkatapos ng kanilang graduation ay nagdesisyon ang mga magulang ni Marco na mangibang bansa, kaya nawalan sila ng komunikasyon. Oh my God! Ikaw na ba yan, Marco? Ang laki ng pinagbago mo Masayang tura ni Carlene na tumayo upang yakapin ito. Gumanti naman ng yakap si Marco at mahinang tumawa. Long time no see. How are you? Mas lalo kang gumanda. Pabiro niyang ginulo ang buhok nito. I'm fine, ayos Gumagwapo ka pala, naging bolero ka pa. Natatawag sabi niya. I'm telling the truth. You're gorgeous and... Hindi na ituloy ni Marco ang sasabihin pa nito dahil biglang dumating si Santino. Mabilis siya nitong hinapit sa kanyang bewang at inilapit dito. Nagulat siya sa ginawa nito, ngunit hindi siya kumibo. Mr. Marco Villanes, am I right? Malamig na boses na wika ni Santino. Nakangiti namang tumango si Marco at inilahad ang kamay kay Santino. And you're Santino Robles, the CEO of Robles Innovations. Nice to meet you. And Carlene's husband. Dagdag pa ni Santino. Naramdaman ni Carlene ang paghapit ng kamay nito sa kanyang bewang, kaya napatingin siya dito. His face was dark, his eyes were sharp and his jaw clenched as he looked at Marco. Kahit na sinong makakita sa reaksyon nito ay isa lang ang sasabihin. He's definitely felt jealous. Right. Nakangiting wika ni Marco na agad na halata ang pagseselos ni Santino. I saw the news. Congratulations to the both of you. Lumapit lang ako para mangamusta. So it's nice to see you again, Carlene. Let's hang out some other time, of course, with your husband. Sure. Nakangiting wika ni Carlene. Hinabol niya ng tingin ng papalayong si Marco. She was happy to see an old friend out of nowhere at hindi niya iyon may tatago sa kanyang muka. Hanggang sa matapos ang event at uwian na ay naging tahimik na si Santino. At kahit ilang beses niyang tinanong ang lalaki ay hindi siya nito sinasagot ng maayos. Nang papalabas na sila ng hotel ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Tila ba nakikiayon sa madilim na anyo at masamang timpla ng mood ni Santino. Great! How are we going to go in our car? Inis na tanong ni Carlene kay Santino, ngunit wala siyang narinig na sagot mula dito. Hinarap niya ang lalaki at madilim pa rin ang anyot, nakasalubong ang kilay. Sa sobrang inis niya ay tinampal niya ito sa balikat. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina mo pa ako dinedma Inis na sita niya rito. Matagal na sandali muna ang lumipas bago siya nito nagawang sagutin. Gusto mo ba talaga malaman kung bakit ako nagkakaganto? Tiimbagang natanong ni Santino sa kanya. Bingi ka ba? Tinatanong nga kita, di ba? Nakasimangot niyang sagot dito. Bakit hindi mo ako magawang kausapin ng maayos? Bakit hindi mo ko kayang tingnan ng katulad ng pagtingin mo sa iba? Mahinang tura ni Santino. Ano ba pinagsasabi mo? Wala akong maintindihan sa... Damn it, Carlene. I'm jealous. Manhid ka ba? Why the hell did you smile and talk like that to other men? I want you to look at me like that. Usal nito. Hindi inaasahan ni Carlene ang sinabi ni Santino kaya naman hindi niya alam kung paano magre-react. Napapitlig siya nang hawakan nito ang kanyang braso. Tell me, Carlene, ano pang kailangan kong gawin para ako naman ang mapansin mo? Mariing tanong ni Santino sa kanya. Pumiksi si Carlene at naramdaman ang pagkailang kaya naman umatras siya at lumayo kay Santino. Let's go home. You're drunk. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Kagad niyang naramdaman ng malamig na patak ng ulan na tumama sa kanyang buong katawan. Carlene! Tawag ni Santino ngunit hindi niya yon pinansin. Where the hell is your car? Galit na singhal ni Carlene na patuloy lang sa paglalakad at hinahanap ang kinaparadahan ng sasakyan ni Santino. What the hell are you doing? Galit na tanong ni Santino nang sumunod na sa kanya at katulad niya'y basa na rin ang ulan.
Bakit hindi mo na lang hinintay na kunin muna ang sasakyan at... Don't touch me! Sigaw ni Carlene marahas na tinabig ang kamay ni Santino na nakahawak sa braso niya. Where the hell is your car? Napayakap si Carlene sa sarili niya dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin. Kaagad siyang nanginig dahil sa lamig na nanuot sa kanyang balat. Fuck, why are you so stubborn? Galit na tura ni Santino at napahawak sa sintido nito na para bang nagtitimpi itong sumambulat ang galit nito. Oh, I am stubborn? Galit na singhal na wika ni Carlene. Look at yourself, jerk! Kanina pa ako parang tanga na kinakausap at tinatanong ka. But instead of answering me, you're just spouting shit and nonsense. Maiintindihan ko pang kinikilos mo sa harap ng ibang tao. Pero questionin ako hanggang sa tayong dalawa na lang? I said I was jealous. And that's fucking true. Damn it. Malakas na tura ni Santino. Ha? Nagpapatawa ka ba? Nagsiselos ka? Ikaw? Nagsiselos? Pumuti na ba ang uwak ha? O nalunod na ang alak yung utak mo at nakalimutan na wala kang karapatang mag-inasta ng ganyan? Ipapaalala ko lang sa'yo we're just doing this relationship just because of that freaking contract. Nagsiselos ako dahil mahal kita. Hindi na napigilan pa ni Santino ang kanyang sarili na sabihin ng totoong nilalaman ng kanyang puso. Mahal kita. Mahal kita, Carlene. Alam ko napakagago ko at maling-mali ang ginawa ko noon. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan. Puno ng sarkaskamong tura ni Carlene, saka mapaklang tumawa. Yung lecheng pagmamahal na sinasabi mo, hindi ko kailangan yan. You ruined my life, Santino. Kaya ko pang patawarin ang ginawa mong pag-frame up sa akin. Pero ang sirain ng tiwala ko at sayangin ang pagmamahal na binagay ko sa'yo noon, that's a different story. Ipinagpasalamat ni Carlene na malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan kahit papaano ay naitago niya ang mga luhang naglalandas sa kanyang muka. Tinalikuran niya na ito tuluyang sumakay sa nakaparadang sasakyan ni Santino at pabalagbag na isinara ang pinto nun. Nanginginig ang katawan ni Carlene ngunit hindi niya yun inalintana. Bagamat nilalamig siya dahil sa basang-basa siya pero mas nangingibabaw ang matinding pagkabalisa at pagkalito niya sa inamin ni Santino. She was furious, but a part of her was somehow glad and feeling relieved, and that made her tremble in anger more. Hindi siya dapat makaramdam ng ganong pakiramdam. 2 linggo na ang nakakalipas simula na mangyari ang matinding pagtatalo nila ni Santino, at sa gabi ring yun ay naging malamig ang pakikitungo niya rito. She never responded anything or talked to him after that night. Nagpatuloy sila sa pagpapanggap sa harap ng publiko at kapag nakabalik na sa bahay ni Santino ay para silang estranghero sa isa't isa. Nang umagang yun ay sabay na nag-almusal sina Carlene at Santino. May kailangan kasi silang daluhan na lunch meeting na magkasama. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Itinuon ni Carlene ang kanyang buong atensyon sa kanyang kinakain. Masama ang pakiramdam niya ngunit ayaw niyang sabihin yun kay Santino. Sa totoo lang, ilang araw na niyang nararamdaman ang pagkahilo at pagkasuka, ngunit hindi niya yon pinapansin dahil iniisip niyang dala lang yun ang stress nito nung mga nakaraang linggo. Eat more. Untag ni Santino, inilapit nito sa kanya ang plato at bacon at itlog. You look pale. Hindi siya umimik ngunit kumuha ng bacon at tahimik na kumain ulit. Ngunit nang manuot sa kanyang panlasa ang bacon ay nakaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura. Mabilis siyang tumayo tumakbo papunta sa sink para isuka ang kinain. Carlene, what's wrong? Are you okay? Nag-aalilang tanong ni Santino agad lumapit sa kanya. A realization hit her. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang unti-unting naging malinaw sa kanya ang ilang araw na niyang pagkahilo, pagsusuka sa tuwing gigising siya sa umaga. How long has it been since she got her monthly period? Oh my God! Bulilas niyang sapo sa kanyang bibig. Ano? What happened? I think I need to see a doctor. Usal ni Carlene. Ramdam niyang panlalamig ng katawan niya sa nararamdaman matinding kaba. No way. Doctor? Why? What happened? Did the food poison you something or what? But all I prepared was fresh and I just bought it. No, that's not it. Santino, what if I get... I
I'm pregnant. Mrs. Robles, the doctor will see you now. Nakangiting tawag sa kanya ng isang nurse. Sabay silang tumayo ni Santino. Gusto niya sanang sabihin hindi na siya nito kailangang samahan sa loob. Ngunit tsak na namang hindi ito makikinig sa kanya kaya hinayaan na lang niya. Pagpasok nila sa consultation room ay isang mid-40s na babaeng OB-GYN ang nakatingin sa kanila. Nang makaupo sila ni Santino sa harap ng doktor ay tinignan nito ang chart niya. So, you've been experiencing nausea, vomiting, and some dizziness, right? Tanong ng doktor kay Carlene. Yes, Doc. The doctor gave her a reassuring smile. We'll run tests right away, but given your symptoms and your history, pregnancy is a possible. After a few minutes, the nurse returned me the result envelope. Tumingin sa kanya ang doktor. Would you like me to read it out loud or do you want to read it yourself? Go on, Doc. Utal na tura ni Carlene. Binuksan ng doktor ang envelope at sa mga sumunod nitong segundo ay parang yun ang pinakamatagal na oras na nagdaan sa buhay ni Carlene. Well, as expected, congratulations, Mr. and Mrs. Robles. You're having a baby. Nakangiting wika ng doktor. The words hang heavy in the room, shifting everything. Napatingin si Carlene sa tahimik lang na si Santino, ngunit halata sa mukha nito ang pagkagulat sa hindi inaasahang balita. And Carlene realized in that moment, no matter how much she tried to run away, fate had bound her once more to the one man she swore she would never forgive. Who knows that fate really loves to play with them? It's just one time. One freaking time and 6 weeks later, I got his SIDS. Hindi pa rin makarecover si Carlene sa pagkashock nang makabalik sa bahay nila. Inihatid lang siya ni Santino at muling umalis para bilhin ang mga nakaresetang gamot para sa kanyang pagbubuntis. Bago ito umalis ay sinabing mag-uusap sila mamaya pagbalik nito. Pabagsak siyang naupo sa malaking sofa at tulalang napatingin sa kisame. Lecheng tadhana to, bakit ang sama mo namang magbiro? Himutok ni Carlene sa kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang tiyan na hindi pa umuumbok. She's pregnant. A little angel was starting to grow inside her. Paano niya ipapaliwanag sa kanilang anak na nabuo ito hindi lang sa isang gabing kalasingan at pagkakamali? Marahas siyang napabuntong hininga. Wala pa man ay nasasaktan na siya para sa kanyang anak kapag nalaman nito ang katotohanan. Panatanggutan naman ako ni Santino. Isisilang ka pa ring may ama at kompletong pamilya. He said he loves me. Is serious, right, baby? Ani Carlene habang hinihimas ang kanyang tiyan. Naalimpungatan si Carlene sa sunod-sunod na pag-ring ng doorbell. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa kakahintay kay Santino. Wala siyang inaasahang bisitang darating kaya nagtatakang lumapit si Carlene sa pinto sa pag-aakalang si Santino iyon. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang isang matangkad at magandang babaeng nakapamewang at nakatingin sa kanya. Ang blonde na buhok nito at kulay berdeng mga mata ay malinaw na isa itong foreigner. Sino ka? Tanong ni Carlene. Napataas ang kilay nito nang tingnan siya ng babae mula ulo hanggang paa at tila nakakainsultong tumawa. Are you that slut who sleeps with my fiancé? Mataray na tanong nito. Kumunot ang noo niya at binundol na naman ng kaba ang kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpahalata at taas noong hinarap ito. I'm sorry, but maybe you're in the wrong place. This is Santino's house. You can't fool me. I'm Ada, his fiancé, just so you know. Nagsalubong ang kilay ni Carlene. Napahigpit ang hawak niya sa pinto. Ayaw niya sanang paniwalaan ang sinabi nito, ngunit paano nito natunto ng kinaroroonan ng bahay ni Santino. Isa pa ay pribado ang lugar na yon at hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok roon. What? He don't believe me? Mataray na tanong ni Aida. Itinaas nito ang daliri nitong may suot na engagement ring. I came all the way from Australia when I heard about his recent scandal. Move, I'm going inside. No. Matigas niyang turan at kulang na lang ay isampal niya ang kamay niya na may suot na wedding ring. I am his wife, and I won't let anyone come in. Kahit ano pa mangyari, mas lamang siya at may mas karapatan siya dahil legal silang kasal ni Santino. Hindi siya papayag na tapakan lang ng labanos na mukhang tipaklong na to. Malakas na tumawa si Aida at nakahalukip-kip na nagsalita.
Did you really think I didn't know why he married you? Why would Santino marry a worthless woman like you if not to clean his name, gain his family's trust, and inherit everything? You actually believe that he loves you? Natigilan si Carlene. Paanong nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa kasunduan nila ni Santino? Nagkaroon muli ng biyak ang kanyang puso sa kaalamang niloloko lang ulit siya ng lalaki. Ang buong akala niya'y aayusin na nila ang kung anong namamagitan sa kanila dahil sa batang sinapupunan niya. Nagkaroon ng konting biyak sa kanyang puso at naramdamang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Ngunit ininda niya yon. Mas nangibabaw ang sakit ng muling pagkabigo ng kanyang puso nang muling umasa muli. Mapait siyang napangiti at napailig ang ulo. Huminga siya ng malalim at muling hinarap ang babae. I'm sorry. Santino's not here. If you want to see him, I'm afraid you'll have to come back. Mariing tura ni Carlene at akmang isasara ang pinto, ngunit mabilis siyang napigilan ni Aida. Don't you dare turn your back on me! And why the hell should I leave? I'm his fiancé and I'm his wife. Mabilis na sagot ni Carlene na hindi nagpatinag sa pagtataray at galit ni Aida. Kaya wala kang karapatang mag-astang pag-aaring mo si Santino. Ipagpalagay na nating fiancé ka nga ni Santino. It still doesn't mean na may karapatan kang mag-iskandalo dito. You're so shameless. I already told you that he's just using you for his own agenda. What? Do you really believe that he'll love someone like you? Look at yourself, bitch! Mas gusto niyang marinig mula kay Santino ang katotohanan. Kahit na tiyak na masasaktan siya ay mas okay na rin yon. Baka sakaling kapag nalaman ni Carlene ang katotohanan sa mismong bibig ni Santino ay magising ang kanyang puso at tuluyan na itong bitawan at kalimutan. Whatever, Santino will be here in a minute. If you really want to wait for him, go on, but I won't let you in. Pagkasabi nun ay malakas niyang itinulak si Aida. Dahil sa hindi inaasahang ginawa niya ay bumagsak si Aida sa sahig. Galit itong napasigaw at malutong siyang minura. At yun ang nadatnang tagpo ni Santino. Carlene! Natigilan si Carlene nang marinig ang malakas na sigaw ni Santino. Napatingin siya sa tumatakbong Santino palapit sa kanya. Parang sinaksak ang punyal ang kanyang puso nang makita ang galit nitong muka. Galit ba siya dahil sa ginawa kong pagtulak sa babae niya? You're dead now, bitch! Napasulyap siya kay Aida na nakangisi. Nilingon nito si Santino at magsasalita ulit nang matigilan dahil nilampasan nito ni Santino at mabilis siyang nilapitan. Are you hurt? Are you okay? Why the hell did you open the door? Magkahalong galit at pag-aalalang tanong ni Santino kay Carlene habang sinusuri ang buong katawan niya. Naguluhan si Carlene sa inastan ni Santino, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay inunahan na siya ni Aida. Santino, honey, I came back for you. Ani Aida na nakatayo at akmang lalapitan si Santino, ngunit hindi nito tinuloy. And why would I care if you came back? Madilim ang anyong tura ni Santino. We're already over, Aida. And you made it clear to me, remember? Over? But she says that she's your fiancé. What? No. She's my ex-girlfriend. And we already broke up almost a year ago. Napasinghap si Carlene sa nalaman at laglang pa nga na tumingin kay Aida. Ngayon ay gusto niya itong sugurin at sampalin. Kulang pa ang ginawa niyang pagtulak para sa harap-harapan nitong panloloko sa kanya. Santino, I came back because I realized that I still love you. Ani Aida, humakbang ito para tangkaing lapitan ulit si Santino, ngunit itinulak lang ito ni Santino. I already have a wife, and stop bothering us. Leave now before I call the security. Malamig na wika ni Santino. Oh, come on, Santino. You know I'm better than that woman. Please don't make it hard for me. I don't you still love me? Sunod-sunod na umiling si Santino. Naramdaman ni Carlene ang mga bisig ni Santino na yumakap sa kanya at tila pinoprotektahan kay Aida. And somewhat she felt warmth that shot through her heart and warmth that made her relaxed. I never loved you, Aida. What happened between us was just our bodies heat talking. I only love one woman and always will. So shut the hell up and leave. Or would you rather I toss you out? Nagbabantang tura ni Santino. Nakita ni Carlene na tila natakot si Aida sa sinabi ni Santino. Tiningnan pa siya dito ng masama bago padaskol na tumalikod at mabibigat ang mga paang mabilis na umalis sa harap nila. Okay ka lang ba? Masuryong tanong ni Santino sa kanya.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang humarap sa kanya. Tumango siya. Let's go inside. Inalalaya naman siya ni Santino papasok at sabay silang umupo sa mahabang sofa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi alam ni Carlene kung anong sasabihin. Kanina pa paulit-ulit na nagpe-playback sa kanyang pandinig ang huling sinabi ni Santino kanina. I only love one woman and always will. Siya bang tinutukoy nito? Imposible, right? Bago pa bahain ng maraming tanong kanyang isip ay narinig niyang nagsalita si Santino. Carlene, pwede ba tayo mag-usap? Tumango naman si Carlene ngunit hindi siya umimik. Handa na siyang makinig sa sasabihin ni Santino. O mas tamang sabihin na sasabik ang kanyang puso sa kung anumang sasabihin nito na para bang alam nito ang sasabihin ng lalaki. Nagulat siya nang lumuhod sa harap niya si Santino habang hawak ang kanyang kamay. Can you give me another chance, Carlene? Puno ng pagsusumamong tanong ni Santino sa kanya. Hindi siya umimik pero kaagad na bumilis ang pagpintig ng kanyang puso nang makita ang nagsusumamong kislap sa mga mata nito. Sa totoo lang, nang inamin ni Santino ang nararamdaman nito sa kanya nung gabing yun ay alam niyang totoo yun at walang halong pagkukunwari o ano paman. Alam din ni Carlene na ilang beses nitong sinubukang kausapin siya nitong mga nakarang araw, ngunit nire-respeto nito ang kanyang pananahimik. Alam ko naging gago ako sa'yo. At tama na. Tama ka sa sinabi mo noon na napaka-immature ko at napakababaw ng dahilan ko para sirain ang buhay mo. But please give me another chance. Pangako hindi na kita ulit sasaktan at paiiyakin. I will devote myself to you. Gagawin kong lahat para mapasaya ka. I'm sorry. Please, give me another chance. Pangako hindi na ulit kita sasaktan at paiiyakin. Puno ng pagmamahal na wika ni Santino. Hindi na napigilan ni Carlene ang mapaiyak. Bawat kataga kasing lumalabas sa bibig nito ay tila may mahikang tuluyang nagpahilom sa mga sugat mula sa nakaraan at nagpawi sa takot at pangamba sa kanyang puso. Mga alalahanin na ilang beses ding hindi nagpatulog sa kanya sa gabi. It was at that moment that she can finally say that she will never regret taking another risk loving this man. Lalo pat may munting anghel na magtutulay muli sa pagitan nila ni Santino. Why are you crying? Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Hindi mo na ba ako kayang mahalin? Please, gagawin kong lahat ng gusto mo. Will you just shut up for a second? Masyado kang exaggerated kesa sa akin. Pwede ba pagsalitain mo ko? Tumahimik naman si Santino, ngunit hindi ito tumayo. Nanatiling nakaluhod at hawak ang kamay niya. Huminga ng malalim si Carlene. Umiiyak ako dahil sa inis na nararamdaman ko sa'yo. Panimula niya. I've been waiting for whole 2 freaking weeks for you just to say those damn words and apologize. What do you mean? Kunot noong tanong ni Santino. Binawi ni Carlene ang kamay na hawak nito saka ikinulong ang mukha ni Santino sa kanyang mga palad. I mean, I'm waiting for you to fully confess to you, dummy. Nakangiting sabi niya. I don't know when it started but I find myself loving you again. Kahit na ilang beses kong ipaalala sa sarili kong hindi dapat na mali ang muling ibigin ka. Kaso paano ko ba kakalabanin ng sarili kong puso? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ni Santino. Napasinghal si Carlene at kinurot ang magkabilang pisngi ni Santino. Bakit ko sasabihin sa'yo? Back then I was afraid. Alam ko bang totoong nararamdaman mo sa akin? You always love teasing me and make my blood boil. Ano na lang iisipin mo kung bigla kong sasabihin na mahal kita? Of course, you'll make fun of me at magmumukha na naman akong tanga sa harap mo. Hindi na naituloy ni Carlene ang kanyang sinasabi dahil mabilis na siyang kinabig ni Santino at siniil ng mainit at marubdob na halik. Hindi agad nakahuma si Carlene sa pagkabigla, ngunit nang makahuma ay buong pagmamahal niya yung sinuklian. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay kapwa silang naghabol ng hininga, ngunit baka sa mga tinginan at ngitian nila ang pagkakaintindihan ng mga puso nila. At sa muling paglapat ng kanilang mga labi ay tahimik ngunit sagradong pangako nila sa isa't isa. Sa simula ng araw na yon ay mag-uumpisa silang muli ang pagmamahalan na pinagbuklod ng tadhana. Totoo nga ang kasabihang love moves in a mysterious way. Walang nakakaalam kung kailan yun dadapo sa'yo at kung sinong pag-aalayan mo yon.
At kahit anong iwas ang gawin mo, kahit anong galit ang kinikimkim mo sa isang tao, kung nakasulat sa tadhana na kayo magkakatuluyan ay may tsansang mangyari yon. And that makes him your soulmate. Habang pinagmamasdan ni Santino ang mahimbing na natutulog na asawa ay may sumilay ng ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ng madamdamin nilang pag-uusap nung nakaraang linggo ay tuluyan ng bagong lahat sa kanila. At lahat ng yun ay pinagpasalamat niya kay Carlene dahil sa kabila ng ginawa niyang pananakit at panluloko dito. No, after he ruined her life ay nagawa pa rin niya siyang patawarin. Years ago, he had been young, arrogant, and stupid. He thought breaking her would make him feel powerful, na kapag nagawa niyang saktan ito ay walang makakakita ng kahinaan niya. Carlene had seen too much of him, his vulnerability, his insecurities, everything, at natakot siya. Natakot siyang malaman ng lahat ng isang Santino Robles na hinahangaan at pinupuri ng lahat ay itinapon lang at iniwan ng isang babae. So he did what cowards do. He hurt her first. He humiliated her. He cut her off his life in his most merciless way he could ever think of. And every night since then, he paid for it. Guilt had been his constant shadow, but pride kept him silent. He remembered that night as if it were etched in fire. Her eyes were wide with betrayal, habang lahat ng tao sa campus ay nakatingin kay Carlene. He said cruel words, lies after lies, meant to protect himself. Sa halip na aminin niyang mahal niya ito ay isang iskandalong ipinakalat ni Santino na tuluyang sumira sa buhay ni Carlene. She bore the shame she should have carried for himself, and he hated himself for it. Pinagsisisihan niyang ginawa niyang katangahan noon, ngunit ano pang silbi ng pagsisisi kung huli na ang lahat? The damage has been done, and dahil sa lintik na ego niya ay hinayaan niyang pagtawanan at kutsain si Carlene ng lahat. Since then, Santino had built walls of arrogance and scandals to cover up the emptiness, the guilt, and his longing. The media branded him as a ruthless billionaire, a playboy, and a manipulator. But he didn't give a damn care. He let them. Mas madali yun kesa aminin na ang isang pagkamali niya ang sumira sa babaeng hindi kailanman nawala sa puso niya. Mas madali yun kesa harapin ang kaduwagan at katangahan niyang ginawa sa babaeng kinikilala ng puso niya. Sinubukan niya makipagrelasyon sa iba. Sinubukan niyang magmahal ng iba, ngunit kahit ilang beses niyang subukan ay bumabalik pa rin siya sa mga gabing iniisip ang ginawang panluloko kay Carlene, na para bang isang sumpayo na kailanman ay hindi maaalis sa kanya. And then, the grand alumni night happened. Sa totoo lang ay wala siyang balak na umattend pero dumalo siya sa pag-asang muling masilayan si Carlene. Kahit matanaw lang ito mula sa malayo ay okay na siya. And there she was, more beautiful than he remembered, but also stronger, and still hating him. But Santino took it positively. Hate was better than indifference. At least her hate meant he still mattered somehow. But fate had another plan for them at ipinagpapasalamat yun ni Santino dahil ibig sabihin lang ay may pag-asa pa siyang itama ang lahat. Humingi ng kapatawaran kay Carlene at muling mabigyan siya ng pagkakataong mahalin ito. Carlene, I will make you see that I'm not the same jerk who hurt you anymore. I'll spend my life proving it to you. Iyon ang ipinangako ni Santino sa kanyang sarili habang hindi inaalis ang tingin sa nalalasing na dalaga. And with that silent vow, Santino set his plan into motion. However, it is easier said than done. Paano siya magsisimula? Paano humingi ng kapatawaran sa isang taong nasira ang buhay dahil sa iyo? Nang umpisa ay wala sa plano si Santino ang pakasalan si Carlene, ngunit dahil sa kalasingan ni Carlene ay nagkaroon siya ng ideya at kahit mali ay kinuha niya ang oportunidad na yun upang matali sa kanya si Carlene. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang abogado in the middle of the night para lang humingi ng kopya ng marriage certificate at dahil sa yaman at koneksyon niya ay nakabili din siya ng magkaparis na wedding ring. Lahat ay nakiayon sa kanya. Fate was on his side. Kaya ipinangako niyang hindi niya sasayangin ang pagkakataong yun. Nagising si Carlene kinabukasan, gulat at nagpapanik. A ring was on her finger and she saw the marriage contract signed by both of them. He acted cool and calm ngunit sa loob-loob niya ay dumadagong-dong na sa kabang kanyang puso na anumang oras ay lalabas na yon dahil sa matinding kabang nararamdaman niya.
Nang bagdesisyon si Carlene na ipapaanal ang kanilang kasal ay totoong nagpanik siya at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Santino ay nagawa niyang magmakaawa. Nagmakaawa siyang manatili ito sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Pumayag siya kahit napilitan nga lang. Nagsimula ang kanilang relasyon sa hidwaan, silent treatments, sarcastic remarks, cold shoulders, walang katapusang bangayan sa likod ng kamera pero unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Carlene at alam ni Santino na may pag-asa pa siyang muling ibigin ni Carlene. Masuyong hinalikan ni Santino ang noo ni Carlene. Kumilos naman si Carlene at sumiksik pang lalo sa matipuno niyang dibdib. Hindi ko man nakikita. Alam kong para kang baliw na nakangiting mag-isa. Inaantok ng wika ni Carlene. Mahinang natawa si Santino at niyakap ng mahigpit si Carlene. Masaya lang ako dahil binigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa'yo na mahal kita. Hindi umimik si Carlene kaya nagpatuloy na magsalita si Santino habang buong pagmamahal na hinahagod ang likod ng asawa. Would you like to marry me again, Carlene? Mabilis na bumalikwa si Carlene at mariing napatitig sa kanya. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ngumiti siya. I said, I'm just happy that you... Kagi, hindi yun! Inis na sita ni Carlene sa kasinamaan siya ng tingin. Natawa naman si Santino at mabilis nitong ninakawan ng halik sa labi. Would you like to marry me again, Mrs. Robles? Natulala sa harap niya si Carlene. Halatang nabigla ito sa sinabi niya ngunit mas nabigla siya nang umupo ito sa ibabaw niya. Kaagad na nagdilim ang anyo niya nang makita ang kabuang posisyon nito sa harap niya. What are you doing? Tanong ni Santino na kaagad umigting ang panga. Ngumisi si Carlene at nakita niyang pagkislap ng kapilyahan sa mga mata nito. Answering your proposal at magbabakasakaling bigyan ka ng kambal. Napangiti si Santino sa kapilyahan ni Carlene. Having her love again and giving him a baby is already a blessing. But if she were to give him the twin, iyon na yata ang pinakamagandang regalong matatanggap niya. But still, whether it's a twin or not, he doesn't give a damn care. Carlene was everything he wished for his whole scandalous life. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!